Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Virilio. Taong 1954, Paracale, Camarines Sur. Noong mga panahong ito, hindi pa sikat ang pagmimina ng ginto sa Paracale. Ang mga tao roon, pagsasaka pa ang pangunahing hanap buhay. Ayon kay Virilio, maraming mga sapa sa kanilang lugar ang naninilaw dahil sa senyales ng mga ginto. Ngunit dahil sa kawalan ng kaalaman ng mga taga roon, hindi yun gaanong napapansin. Bilang may nalalaman ukol dito, gabi-gabi niya yung tinatrabaho. At sa maniwala man kayo o hindi, madalas siya raong makakuha ng gramo-gramong ginto. 20 gramo ang pinakamahina niya sa isang gabi. At ang pinakamalakas naman, umaabot ng 100 gramo. Yun nga lang, dahil sa hina ng palitan ng ginto, hindi yun sapat para mabago ang kanyang buhay. Sa loob ng ilang taong pagtatrabaho niya roon ng palihim, wala naman siyang napapansing kakaiba. Ang madalas lang din niya doong makita ay ang iilang mga kaluluwang dumaraan sa ilog. Alam naman niyang hindi ito nakikialam sa mga ginagawa ng tao, kaya kahit malapit na ito sa kanya, hindi niya ito gaanong pinagtutuunan ng pansin. Dagdag pa ni Virilio na kapag gabi siyang pumupunta sa palayan, iisang nilalang lang din ang ikinakabahala niya. At yun ay walang iba, kundi ang lahi ng mga aswang. Bukod sa alam niyang mabagsik ang mga ito, ilang beses na rin niya yung nasaksihan na pumatay ng tao. Dahil sa ganoong rason, hindi siya pumapayag na umalis ng bahay nang walang kahit na anong pangontra sa katawan. Kapag naghahanap din siya ng ginto tuwing gabi, palagi siyang may daladalang buntot pagi. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman, hindi yun sapat para kaharapin ang nilalang na kanyang kinakatakutan. Ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito. Malalaki na ang mga palay at malapit na itong anihin. Nang mapansin naman ito ni Virilio, mas dinalasan niya pa ang pangunguha ng ginto. Alam niya kasing kapag sumapit ang kapasan, maraming tao na ang makakakita sa kanya kapag pumunta siya roon ng 10 oras. Upang mapanatili ring lihim ang kanyang ginagawa, sa abot ng kanyang makakaya, naging maingat siya. Kapag umabot sa puntong alam niyang masyadong mababa pa ang mga palay, di na muna niya ginagawa ang paghahanap ng ginto. Mas pinipili niyang manatili sa bahay, pilit pinagtitiisan ang mga salaping natira sa kanyang pagpapagal. 2 araw bago sumapit ang kapasan, walang patid na ang kanyang trabaho. Nataon din noong kabilugan ng buwan, kaya naging madali para sa kanya ang makakuha ng ginto. Yun nga lang, pagdating niya noon sa palayan, kinakailangan niyang gumapang sa putikan hanggang sa makarating na siya sa irigasyon kung saan niya ito kinukuha. Akala ni Virilio, paldo na naman ng 2 gabi bago sumapit ang kapasan. Pero nagkamali siya. Pagtungtong pa lang kasi ng unang gabi, habang abala siya sa kanyang ginagawa sa irigasyon, may isang babaeng napadpad doon na umagaw ng kanyang atensyon. Noong una, inakala niyang multo lang ito. Pero pagsilay niya rito, napansin niyang totoong tao ito. Hindi lang yon, kapansin-pansin din ang nanlulumong mukha ng babae na animoy may mabigat itong problema na dinadala. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dito niya ito nakitang kumuha ng kutsilyo na bigla nitong itinarak sa dibdib. Pagbaon nito ng husto, agad namang humandusay ang babae hanggang sa gumulong ito patungo sa tubigan ng irigasyon. Dala naman ng matinding pagkagulat ni Virilio, dali-dali naman niya itong pinuntahan, ngunit bago pa man niya ito malapitan, nakita niya itong tumayo habang unti-unting naliligo sa sarili nitong tugo. Pagsilay naman niya sa mapupula nitong mga mata, bigla naman yung umangil ng malakas, kasabay ng dahan-dahan itong paggapang sa tubig.
Matapos nun, bigla itong lumundag patungo sa ibabaw ng irigasyon habang dali-daling binabagtas ang daan papalapit sa kanya. Nang masipat naman ito ni Virilio, sa halip na hugutin niya ang kanyang latigo, napakaripas na lang din siya ng takbo. Pilit siyang tumawid sa kabilang ibayo nito pero sa kalagitnaan pa lang ng ilog, naabutan na siya ng nilalang. Mabuti na lang, gabewang lang ang lalim ng tubig kaya kahit anong pilit nitong lunurin siya, di niya ito basta-bastang nagagawa. Maya-maya pa, nung maitulak na niya ito, nagkaroon siya ng pagkakataong makalayo. Pagdating niya sa kabilang ibayo, hindi na siya sinundan ng nilalang. Imbis kasi na tumawid ito para makalapit, nagdesisyon itong bumalik sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Pagsira naman ito ng kanyang mga gamit, agad itong naglakad patungo sa gitnang bahagi ng palayan. Mula sa lugar na yon, umawit ang babae ng mga unang kantang minsan na niyang narinig sa mga namayapa niyang magulang. Dahil sa pangyayaring yon, pinili na lamang niyang humanap ng lugar kung saan siya makakapagpalipas ng magdamag. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, pagbalot ng liwanag nito sa buong kalupaan, nakita niya ang kapwa niya magsasaka na nagsisimula ng maglibot sa palayan. Ang iilan sa mga ito gumagapas na rin ng kahon ng palay na alam nilang pwede nang mapagkakitaan. Matapos naman niya itong makita, agad naman siyang tumawid sa kabilang ibayo ng irigasyon. Ngunit, pagtapak pa lamang niya sa lupa kung saan ito naroon, nakita niya ang kaluluwa ng babae na nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Pagkatitigan naman nilang dalawa, agad naman yung naglakad sa ibabaw ng tubig kasabay ng dahan-dahan itong paglaho. Nang mawala na ito, doon pa lamang niya narinig ang boses ng mga katrabaho niya na kanina pa palang tumatawag sa kanya. Hoy, Virilio! Anong ginagawa mo dyan? Bakit parang nakakita ka ng kung ano? Halika na, pinapagapas na tayo ni Amo. Nang marinig naman niya ang sinabi ng isa sa mga ito, agad naman siya roong napasilay habang dali-daling naglalakad papalapit. Matapos nun, ginawa na nila ang kanilang trabaho. Pagtungtong naman ng hapon, hindi na siya bumalik sa irigasyon. Mas ninais niyang magkulong sa bahay niya sa takot na baka muli na naman siyang habulin ng nilalang. Ang kaso lang, paglalim ng gabi, may narinig na naman siyang umiiyak sa likod ng bahay niya. Kada silip niya wala naman siyang nakikita. Pero kapag bumabalik siya sa kanyang silid, unti-unti na namang lumalakas ang boses nito. Kalaunan, nang hindi niya maatim ang kanyang mga naririnig, dito niya na sinimulang tanungin ang nilalang. Subalit imbis na magsalita, patuloy lang ito sa pag-iyak. Isang linggo ang lumipas, ganon at ganon pa rin ang mga nangyayari tuwing gabi. Dahil sa unang beses naman niya itong maranasan, halos masiraan na siya noon ng bait kakaisip kung papaano ito maitataboy hanggang sa dumating ang isang gabi na nangusap sa kanya ang nilalang na nagpaparamdam. Hinahanap nito ang mga gintong kanyang nakuha sa irigasyon dahil ayon dito, pagmamay-ari niya ang bagay na yon. Ito lang din ang magpapatahimik sa kanya, kaya kung gusto ni Virilio na lubayan siya nito, sundin niya ang lahat ng mga ipinapagawa nito. Matapos nitong makapagsalita, sa kauna-unahang pagkakataon, tumahimik ito sa pag-iyak. Naramdaman din niya ang pag-alis nito na siya namang nagdulot sa kanya ng kapanatagan ng loob. Kinabukasan, kahit walang salapi, pinuntahan niya ang tindahang pinagbibentahan niya ng ginto. Sa kanilang pag-uusap, pilit siya roong humingi ng pabor para mabawi ang kanyang mga ibinibenta. Ngunit dahil sa tagal na ng transaksyon nila, inilahad nito sa kanya na wala na ang mga bagay na kanyang hinahanap. Dagdag pa nito, wala itong balak na ipabawi sa kanya ang lahat ng yan
gayong may kasunduan sila. Nang marinig naman niya ang sinabi ng namimili ng ginto, nagpumilit pa rin siyang makuha ang kanyang nais. Hindi nagtagal, nang medyo makulitan na ito sa kanya, dito na siya nito sa pilitang ipinagtabuyan. Katunayan, para lamang magawa ito, 4 katao ang nagtulong-tulong upang siya ay mailayo. Yung 2 nga doon, napilitang bugbugin siya para lamang mapasunod. Matapos ang mga pangyayari, nakita-kita sila sa barangay para ayusin ang gusot na kanyang ginawa. Nagkapatawaran naman, pero hindi yun sapat para matahimik siya. Pagtungtong naman ng gabi noong mismong araw, halos hindi na mawari ni Virilio kung ano ang kanyang gagawin. Pakiramdam niya, isa siyang maliit na daga na nagtatago sa butas ng malaking ahas. Bawat minuto taimtim ang kanyang pagdarasal hanggang sa narinig na naman niya ang pag-iyak nito. Subalit sa mga oras na yon, wala na ito sa labas, kundi nasa loob na yon ng bahay. Rinig na rinig niya ang bawat paghakbang ng babae dahil sa luma na kawayan na nagsisilbi nitong sahig. Hindi lang yan, habang papalapit ito, napapansin niyang unti-unting humihina ang siga ng kanyang lampara. Maya-maya pa, nawala na lang ito bigla. Pagbalot ng kadiliman sa paligid, dito niya naramdaman ang pagbukas ng pinto ng silid, kaya bago pa man siya mapaslang ng nilalang, naglakas loob siyang dumaan sa bintana ng bahay. Pagbagsak naman niya sa lupa, para siyang baliw na nagtatatakbo patungo sa sentro ng baryo. Bawat tahanang kanyang madaanan, hinihinga niya ng tulong, ngunit walang kahit ni isa sa mga ito ang nagmamagandang loob sa kanya. Habang tumatagal, napapansin din niyang nasa likuran na niyang bahagi ang babaeng hindi matahimik. Sa puntong yon, hindi na ito normal sa kanyang paningin. Ang puting sayang minsan niyang nakitang suot nito, bigla na lamang nagkulay kayumanggi, na parabang matagal na itong suot ng nilalang. Pagdating naman niya sa unahang bahagi ng baryo, dito niya nakita ang isang lalaking naglalakad na may daladalang lampara. Pagsilay naman niya rito, kahit hindi niya yun kilala, walang kahiya-hiya niya itong nilapitan. Mangiyak-ngiyak nga siya roong humingi ng tulong, dahilan para mapatanong naman sa kanya ang lalaking yon. Bakit? May problema ba? May humahabol ba sa'yo? Nang marinig naman niya ang sinabi ng lalaki, dito na niya itinuro ang babaeng kanina pang sumusunod sa kanya. Pagsilay naman dito nang nilapitan niya, bigla na lamang namatay ang hawak nitong lampara dahil sa lakas ng simoy ng hanging dumaan. Matapos nun, agad naman siya nitong inabisuhan na sumunod. Pagdating nila sa bahay nito, nakita niyang umupo sa labas ng bakuran ang babae. Maya-maya pa, muli na naman itong umiyak habang humihingi ng tulong. Nang marinig naman nila ang mga sinasabi nito, pansamantala nila itong ipinagsawalang bahala. Upang maibsan naman ang takot na kanyang nararamdaman, dito na nagpakilala ang lalaki bilang isang albularyo. Ayon dito, kaya siya nadatna ni Virilio sa labas ay dahil sa hinahanap din siya nito. Pag-amin pa ng albularyo na, ilang araw na niyang nakikita ang nilalang, kung kaya't alam niyang may tao na naman itong binibiktima. Mariin din itong inilahad, kadalasan sa mga taong pinupunteriya nito ay hindi na naaabutan ng 1 buwan. Nabanggit din ito na magpahanggang sa mga sandaling yon, wala pa itong nakikitang dahilan kung bakit bumabalik ito mula sa hukay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, may mga kwentong inilahad sa kanya ang lalaki na pumukaw sa kanyang atensyon. Base sa mga sinabi nito, 200 taon na ang nakakalipas magmula noong may nanirahan sa palayan na isang mayamang pamilya. Malawak ang lupang pagmamay-ari nito at sa kabuuan ng Paracale, halos sa kanila napunta ang lahat ng ginto
at iba pang yaman. Marami rin silang tauhan at kahit na sino walang naglalakas loob na tumutol sa kanilang nais. Dagdag pa nito na lumaking maramot at mayabang ang babaeng anak ng pamilya, dahilan para mang-api ito ng mga taong walang-wala sa buhay. Palagi rin itong may ipinapapatay hanggang sa makatagpo ito ng isang diwata na nagbabalat kayo bilang isang hampas lupang matanda. Pabalik-balik ang diwata sa kanilang tahanan hanggang sa mapansin na ito ng babae. Sa unang pagkikita ng dalawa, inakala ng diwata na may puwang pa para sa pagbabago pero nagkamali siya. Hindi nagtagal dahil sa sama ng ugali ng taong yon, isinumpa ito ng diwata. Lahat ng mga pagmamay-ari nila, kinuha ng mga dayuhan at ang kanyang mga magulang naman, pinugutan ng ulo sa bayan. Nung siya na lang ang natira, dito na ito pinarusahan ng mga paring praile. Sa uling hininga ng babae, isinumpa nito sa harap ng mga saksi na hindi siya matatahimik at magpapatuloy siyang gagala sa lugar na yon sa loob ng 300 taon. Lahat din ng makikita niyang magnanakaw sa kanilang lupa, papaslangin niya at dadalhin niya sa kailaliman ng impyerno. Nabanggit din ng albularyo na isa ito sa mga rason kung bakit walang naglalakas loob na manirahan sa tabi mismo ng palayan. Katunayan, marami na sa mga pamilyang minsang nanirahan sa lugar na yon ang napilitang lumayas. Bukod kasi sa mga iyak na kanilang naririnig gabi-gabi, walang katapusang kamalasan din ang kanilang nararanasan. Tipong kahit anong pagpapagal nila para kumita ng pera, hindi pa rin ito sapat. Subalit, nung umalis na ang mga ito sa lugar kung saan sila nakatira, aminado silang nagbago ang kanilang buhay. Matapos naman itong mailahad ng albularyo, dito na nito inamin sa kanya na ilang taon na din pala nitong sinusundan ng nilalang. Ngunit dahil sa lakas na tangan nitong kapangyarihan, bigo siyang mailigtas ang bawat biktimang minsan niyang natulungan. Kung hindi siya nagkakamali, si Virilio na ang ikasyam sa mga ito. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, abot langit naman ang kanyang pagsisisi ukol sa kanyang mga ginawa. Dagdag pa niya na, kung alam niya lang na may ganoong istorya sa lugar nila, edi sana hindi niya na pinangasang kumuha ng ginto doon sa irigasyon. Pagkarinig naman ng albularyo sa kanyang sinabi, napayuko lang naman ito habang sumasagot. May mga kwentong mas mainam na itago na lang kaysa ilahad sa karamihan. Marami ang nababahala sa kwentong yan, kaya matagal na yang naibaon sa limot. Pero alam mo, naniniwala ako na kung mahanap natin ang libingan niya, hindi malabong mapatahimik natin siya. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Virilio kundi ang sumang-ayon. Aminado kasi siyang yun lang ang nag-iisang paraan para malubayan siya nito. Sa hinaba-haba rin ng kanilang pag-uusap, nalaman niyang maaaring nakaburol ito sa isa sa mga lumang sementeryo na malapit sa kanilang lugar. Kinabukasan pagising nilang dalawa, agad naman silang umalis. Malayo ang unang sementeryong napagkasunduan nilang puntahan, kaya na may pinagsumikapan nilang makaalis ng bukang liwayway. Makalipas lang ang ilang oras, pagdating naman nila sa lugar, isa-isa nilang siniyasat ang bawat puntod ng mga namayapa. Maraming nicho silang tiningnan pero wala kahit isa sa mga ito ang nakita nilang may kaparehas ng pangalan nung babaeng hinahanap nila. Pagpatak naman ng 3:00 ng hapon, bigo silang mahanap ito sa unang subok. Nang mapagtanto naman ng manggagamot na kinakailangan na nilang umuwi, ora mismo nilinisan nila ang lugar. Pagdating naman nila sa baryo, hindi na sila nagsayang pa ng oras na dumiretso sa bahay nito. Bagaman marami sa kanyang mga kaibigan ang nagtatanong kung ano nangyayari sa kanya, hindi niya ito nilaanan ng oras. Maya-maya pa, saktong 5:00 ng dapit hapon, nakapasok sila sa loob ng bahay nito.
Pagkasarado niya ng pinto, nakita niya ang babaeng nakatayo sa harapan ng bahay. Nanlilisik ang mapupulang mga mata nito at sa pagtagal ng kanyang pagmasid dito, nakita niya kung papaano umunat at gumalaw na parang nababali ang mga buto nito sa katawan. Nagsimula na rin yung umangil, kaya bago pa man siya balutin ng matinding takot, kumaripas na siya ng takbo papasok. Kinagabihan, muli na naman nilang narinig ang iyak nito. Bagaman hindi ito nakakapasok sa loob, inabisuhan siya ng albularyo na huwag masyadong magpakakampante. Anumang oras kasi, pwedeng malaso nito ang mga pangontra niyang ikinalat sa paligid. Nabanggit din ito sa kanya na dahil sa sumpang binitawan nito, hindi na yun basta-bastang kaluluwa. Ayon sa lalaki, minsan niya na yung nakitang kumain ng isa sa mga biktima niya. Kahit nga siya, aminadong nagulat sa kanyang nakita pero wala siyang rason para pagsinungalingan ito. Maaaring kaluluwa na ang babae, pero mataas ang posibilidad na nakagawa ito ng paraan para umunlad ang kanyang estado at kapangyarihan. Ilang oras pa ang dumaan. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang binabantayan ng buong paligid. Kasabay kasi ng paglalim ng gabi ay ang pagtindi ng presensya ng kaluluwa. May mga pagkakataon na rin noong umiikot ito sa kabuuan ng bahay na parabang naghahanap ng paraan para makapasok. Pagpatak naman ng hating gabi, laking gulat na lamang nila nang magsimula ng kumarit ang matatalas nitong kuko habang nagsasalita. Paulit-ulit na sinasambit nito na ibigay na ang kanyang kailangan kung ayaw nitong marami ang madamay. Babala pa nito na sa sandaling malaman niya kung sino ang nagbibigay proteksyon sa kanyang biktima, hindi niya ito pakikitaan ng awa, gayon din ng mga malalapit nitong kamag-anak. Nang marinig naman ni Virilio ang sinabi nito, nanatili lang naman silang tahimik habang yon ay pinagmamasdan. Pagpatak naman ng sumunod na araw, muli silang naglakbay patungo sa sementeryong kanilang pakay. Akala nila magiging madali ang kanilang gagawin pero pagdating nila sa lugar, nakita nilang napakalawak pala nito. Marami ring matatandang nicho ang bumungad sa kanila, kaya tumaas ang tsansa nilang dalawa na dito makikita ang kinahihimlayan ng babae. Upang mas mapadali ang kanilang paghahanap, lumapit sila sa sepulturero na nakatira sa lugar na yon. Upang hindi ito tumanggi sa kanilang nais, binigyan nila ito ng kakarampot na salapi bago sila nakisuyo. Pagtanggap naman ito ng matanda, agad naman itong kinuha ang piko at iilang mga kagamitan. Habang binabagtas naman nila ang daan, napag-alaman nilang marami nga talagang mga yumao ang matagal na roong nakalibing. Dagdag pa nito na may mga nicho ring nakalagay sa labas ng sementeryo na halos matabunan na nga ng mga baging at damo dahil sa wala nang bumibisita sa mga ito. Kalimitan din sa mga nakalibing doon, kung hindi nagpakamatay, nakagawa ng masama sa kapwa. Nasa paniniwala kasi ng karamihan na ang paglibing sa labas ng sementeryo ay nangangahulugang hindi makakatawid sa kabilang buhay ang kaluluwa ng taong inilagay dito. Nang marinig naman ni Virilio ang sinabi ng matanda, nagpasya silang yon ang unang puntahan. Subalit, taliwas sa kanilang inaasahan, hindi nila ito doon nakita. Nang mapagtanto naman ng mga sepulturero na wala doon ang hinahanap nila, nagdesisyon itong tumungo sa pinakagitnang bahagi ng sementeryo kung saan nakalagay ang mga mayayamang pamilya na matagal na panahon na roong nakalibing. Habang binabagtas naman nila ang daan, panay naman ang pakikipag-usap ng matanda sa kanyang kasama. Ayon dito, makikita nila roon ang kanilang hinahanap dahil sa kabuuan ng Paracale, yon ang lugar na kalimitang pinaglilibingan ng mga yumao. Dagdag pa nito na, kahit nga mga namatay na aswang, doon din inililibing. Dahil sa sinabi nito, hindi naman sila pinanghinaan ng loob.
Alam kasi nilang marami pa silang oras, ngunit nang tumungtong na ang 1:00 ng hapon, dito na unti-unting nagbago ang simoy ng hangin. Kahit kasi tirik na tirik ang araw, nararamdaman nila ang presensya ng babae na nagmamasid sa kanilang tatlo. Ayon kay Virilio, madalas niya itong masilayan sa mga malalalim na parte ng sementeryo. Kung hindi ito nakatayo sa puno ng mangga, nagkukubli ito sa mga nichong ilang metro lang ang layo sa kanila. Pagpatak naman ng 3:00 ng hapon, dito na nga nila nakita ang isang puntod na merong lumang krus sa itaas. Gawa rin sa sementong buhangin sa dagat ang puntod nito, na siya namang malimit na ginagamit noong unang panahon. Nakita rin nila ang totoong pangalan ng babae at sa kung anong taon ito na ilibing. Matapos naman nila itong masilayan, agad naman nilang pinatibag sa sepulturero ang pinaglalagakan ng bangkay nito. Habang ginagawa ito ng matanda, tahimik lang naman silang nagmamasid sa paligid hanggang sa bigla na lamang nilang nakita ang babae na galit na naglalakad papalapit. Unti-unti na rin noong natatakpan ng ulap ang liwanag ng araw, dahilan para pansamantalang lumilim sa lugar. Paglapit naman ng nilalang sa kanila, agad namang naglabas ng krus na gawa sa kahoy ang kasama niya. Ngunit sa halip na maitaboy nito ang nilalang, tila bang wala itong epekto. Nakakalimutan mo ata, albularyo, kung nasaang lugar ka ngayon. Mahina ang kapangyarihan dito ng Panginoon mo. Hindi yan sapat para maapektuhan ako. Matapos naman itong makapagsalita, bigla naman itong kinagat ang kamay ng kasama niya na siyang naging sanhi upang mabitawan nito ang hawak nitong pangontra. Sa tinderi ng pagkakalap dito ng nilalang, bumaon ito at tumagos sa kanyang mga buto. Pagbawi naman ito sa matatalas niyang pangil, dali-dali yung tumungo sa madidilim na parte ng sementeryo habang walang patid na humahalakhak. Sa isang iglap, naglahong parang bula ito sa kanilang paningin. Unti-unti na ring tumahimik ang paligid hanggang sa muli na namang yumakap ang ulap sa araw. Pagbalik ng pansamantalang dilim, muli itong nagpakita sa kanila, sabay sunggab sa albularyong kasama niya. Paulit-ulit itong ginawa ng nilalang hanggang sa nagtamo na ito ng matinding pinsala sa katawan. Dahil sa malalalim nitong sugat sa iba't ibang parte ng tiyan at dibdib, napilitan itong si Virilio na tumulong. Bagaman wala siyang ideya sa kanyang kinakaharap, pilit niyang tinatagan ang kanyang sarili upang yon ay malabanan. Makalipas pa ang ilang minuto, paglitaw naman ito, buong puwersa naman niya yung sinunggaban. Sa kanilang pagbubuno, kitang-kita niya kung papaano umilag sa pag-atake ang nilalang. Kahit gaano kabilis ang kanyang mga naging kilos, sadyang hindi ito sapat para matagumpay niya itong matamaan. Maya-maya pa, nang magkaroon na rin ito ng pagkakataon para atakihin siya, bigla naman siya nitong sinunggaban, sabay hawak sa kanyang ulo at balibag sa kanya sa mga nicho. Matapos naman itong gawin ng nilalang, nagtamo si Virilio ng iba't ibang bali sa katawan. Dahil sa tindi ng kanyang pinsala, hindi niya noon nagawa pang tumayo. Nang mapansin naman ito ng nilalang, muli siya nitong nilapitan, sabay hawak sa kanyang ulo. Pagbaon ng kuko nito sa kanyang anit, agad siya nitong kinaladkad papalayo habang nagsasalita. Nang maramdaman naman niya ang ginawa nito, pilit naman siyang humawak sa mga bagay na kanyang madaraanan. Dahil sa kanyang ginawa, pansamantala nitong napigilan ang nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin yun nagtagal. Kalaunan, nang makalagpas na sila sa puno ng mangga, dinala siya nito sa dulong parte ng sementeryo na napakasukal. Bukod kasi sa wala na roong bumibisita, matagal na rin yung doong hindi nalilinisan. Pagdating naman nila sa isa sa mga puntod, sapilitan itong binuksan ng nilalang hanggang sa doon na tumambad sa kanya
ang mga kalansay na taong nakatambak sa iisang hukay. Nasa humigit 15 bungo ang nakita niya noon, kaya sa abot ng kanyang pagkakaunawa, maaaring yon ang mga nagdaan nitong biktima. Pagpasok naman dito sa kanya, agad naman itong sinarado ang nicho. Pagdilim naman ng paligid, pilit siyang tumayo para subukang alisin ang takip nito. Ngunit dahil sa solido ang takip ng nicho, bigo niya itong maiangat. Habang tumatagal din siya sa loob, napapansin niyang medyo numinipis na ang hangin na nalalanghap niya. Dagdag pa ni Virilio, sa sobrang sulasok ng amoy sa loob nito, inakala niyang yon ang papatay sa kanya. Mabuti na lang, kahit nasa ganun siyang sitwasyon, tinatagan niya ang kanyang loob. Wala sa kanyang sarili noon ang panghinaan dahil naniniwala siya na may darating para tulungan siya. Ilang oras pa ang lumipas, may mga narinig siyang nag-uusap sa labas. Dahil dito, walang patid naman siyang nagsisisigaw para marinig siya ng mga ito. Maya-maya pa, abot langit na lamang ang pasasalamat niya nang maramdaman niyang sinusubukan na ng mga itong alisin ang takip ng nicho. Pagbagsak naman ito sa kabilang bahagi, bumungad sa kanya ang sepulturero kasama ang albularyo. Marami man itong tinamong pinsala sa katawan, nagawa pa rin itong matalo ang nilalang. Base sa salaysay nito, pagbalik ng nilalang sa kanilang kinaroroonan, nataon namang malapit nang mabuksan ng kasama nila ang nicho. Kaya nung mapansin ito ng albularyo, kahit nang hihina na siya, pilit pa rin niya itong nilabanan. Paglabas naman ng matanda sa hindi naaagnas nitong katawan, unti-unti itong dumistansya sa kanila, dahilan para doon na niya magawang masunog ang labi nito. Nung tumama ang apoy sa labi ng babae, tuluyan na itong nanghina at sa loob lamang ng ilang segundo, naagnas ito na parang nasusunog na papel. Nung mawala na ito, gumuho ang kanyang nicho, gayon din ang nicho ng mga mahal nito sa buhay. Unti-unti na ring gumaan ang pakiramdam sa lugar, senyales na tuluyan na itong natalo. Nang marinig naman ni Virilio ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mapangiti. Magmula noon pinuno, hindi na bumalik pa sa dati ang kanyang buhay. Dala ng mga pangyayaring yan, madalas na rin siyang makasilay ng mga nilalang na hindi niya maisip na kasabay pala nating umiiral sa mundong ibabaw. At alam niyo ba, na kahit ilang dekada na ang nakakaraan ng mangyari ang insidenteng yon, hindi niya pa rin malilimutan ang babaeng sinumpa ng 300 taon.